So, pinag-usapan natin yung definition ng economics. Okay, ulitin lang natin, pag sinabi nating economics, ito ay isang agham panlipunan. Okay, agham panlipunan. Social science. It is a science. Tandaan natin ha, isa siyang uri ng agham. Ikalawa, sinasabi natin na ang economics ay isang agham, isang science, at anong pinag-aaralan nito? Pinag-aaralan nito ang mga individual, pinag-aaralan nito ang iba't ibang mga organizations or nawala yung eraser natin. Okay. So pinag-aaralan nito ang iba't ibang mga organizations. Pinag-aaralan dito ang lipunan or society na kinabibilangan natin. Okay? Kung papaano nila o how they deal or how they decide. So how they deal, how they decide with the main problem, at ang ating pinakapangunahing problema dito ay yung tinatawag nating scarcity o sa Tagalog ay kakulangan. Okay? Kapag natandaan nyo ang apat na elemento na ito ng definition ng economics, madali na sa ating maintindihan kung ano ba ang economics at bakit ito mahalagang pag-aralan. Okay? Sige. Let us continue. Okay. So, unahin muna natin, bakit ba natin sinasabi na ang economics ay isang uri ng agham or science? Kanina man natin o nung isang araw pa natin sinasabi ito na ang economics ay isang uri ng science or agham. The question is, bakit natin itinuturing siya na isang agham? Now, kapag babalikan ninyo ang inyong pag-aaral ng kahit na anumang uri ng subject na related sa science or science-related subjects, laging inuuna sa pagtuturo yung tinatawag nating scientific process. Tandaan nyo pa ba kung ano ang mga proseso sa scientific process? Tandaan nyo pa ba kung ano ang ibig sabihin ng scientific process? Okay, as a review, pag sinabi nating scientific process, ay ito yung proseso kung saan gumagawa tayo as scientists or as students of science ng conclusions hinggil sa mga bagay-bagay na ating naoobserbahan. Mayroon tayong mga questions tungkol sa ano yung ating naoobserbahan. So questions, ano ba yung na-observe natin? What is being observed? Then we form our hypothesis. Okay? We test our hypothesis or what we call experiment. And from there, we try to look at the results. Okay, results. And from the results, tinitingnan natin kung consistent ba ang ating results or consistent ba yung ating mga hypothesis dun sa results na mayroon tayo. Kapag consistent yung ating results sa ating hypothesis, we accept it. Okay? Tinatanggap natin yung ating hypothesis. Kapag naman hindi consistent yung results natin sa hypothesis, then sinasabi natin na hindi or mali yung ating hypothesis. So meron tayong bagay na inoobserbahan at hindi tayo basta-basta gumagawa ng anumang decision without really forming hypothesis and testing this hypothesis. The same is true pagdating sa economics.
pinag-aaralan natin yung mga sabihin nating problems related to economics. We put forward our hypothesis. Okay? Tapos, we also test our hypothesis. Pag na-test na natin yung hypothesis natin, either we reject or we accept our hypothesis. Ibig sabihin lang nito ay meron tayong sinusunod sa science na mga structures. May mga sinusunod tayong systems. Okay? Now, kapag ilalapat natin ito sa economics, meron din tayong mga structures, meron din tayong mga systems na sinusunod pagdating sa economics. Hindi lang ito basta tinatawag nating gut feeling. We do not rely on this one. We rely on what we call as data. We rely on what we call data. So, hindi siya basta, okay, mababa ang acceptance ng tao, mababa ang pagbili ng tao ng bagong labas na kotse, halimbawa. Mababa yung ang dami nung pinoproduce, pero, so ang daming supply, pero ang unti nung bumibili nung ating produkto. Question, bakit kaya? We do not only rely on our gut feeling, but we test. Ano kaya yung ating hypothesis? Bakit? Kahit na napakaganda ng coaching ito, hindi pa rin siya binibili ng mga tao. So, we say that economics is a science because it follows structures, systems in responding to problems that we encounter in our life. Okay? In addition, we can also say that ang economics is a scientific process because we also have different problems related to economics, and from there we form different assumptions, we form different conclusions. Okay. We have different assumptions and different conclusions. Okay, pupunta muna tayo dito sa mga assumptions. Maraming mga assumptions sa economics, but we will just try to focus on 2 or 3 assumptions related to economics. So, pag sinabi nating assumptions, ginagamit ito para ma-simplify or pasimplihin yung mga complex na mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo, okay, na nangyayari sa ating mundo in relation to economics. Okay? Ginagamit natin itong mga assumptions na ito as models. We use this as models to understand, maunawaan yung mga nangyayari sa ating buhay-buhay. So, parang nangyayari, sila yung ating mga theoretical foundations or theoretical framework. Okay? Pamilyar naman kayo sa paggawa or kung ano ang ibig sabihin ng theoretical framework kasi kayo ay gumagawa ng inyong science investigatory problems. So, ano-ano ba yung mga assumptions? So, burahin muna natin itong conclusions. Okay? Bura muna natin dito muna tayo sa assumptions. Ano-ano ba itong mga assumptions na mayroon tayo sa economics? First is ceteris paribus. Then, meron din tayong tinatawag na rationality. At ikatlo
meron din tayong tinatawag na perfect competition. Perfect competition. So, ano muna itong ceteris paribus? So, ito ay isang Latin term na ibig sabihin ay all things being equal. So, ano ito? Na sinasabi nito na ang lahat ng variables except for one being studied ay dapat maging constant. Okay? Dapat maging constant. So, ibig sabihin, hindi mo gagalawin yung ibang aspeto ng isang variable. Okay? Hindi mo gagalawin yun. Magtitira ka lang ng isa halimbawa. Okay? Merong you consider some things as being equal. You consider some things as being equal. So, anong halimbawa ng ceteris paribus? Okay, ceteris paribus. For example, sa quantity demanded of a good is inversely related to its price. Sabi, ang dami ng binibili, okay, the quantity demanded of a good is inversely related to its price. Ibig sabihin, kapag daw yung, let's say for example, kapag yung kotse ay bumaba ang presyo ng kotse, okay, maraming bibili. Okay, pag bumaba ang presyo, let's say price here, marami ang bibili ng kotse. Kapag tumaas ang presyo ng kotse, okay, kakaunti naman ang bibili. Yun ay, kung tatanggalin natin ang iba pang, or kung we will make it equal, yung iba pang variables doon sa kotse na yon. Let's say, for example, dito kasi ang ating variable lang is price. Okay, presyo lang daw. Pero, kapag ito ay yung safety ng kotse, yung service na ibibigay ng pinagbilhan mo, okay, let's say just for example, all these two are equal, hindi na babago, then yan daw ang mangyayari. Okay? So that is for the ceteris paribus. You consider all things equal, okay? At yung isang portion lang or isang aspect lang ng kotse ang iyong pagtutuunan ng pansin. So again, ginagamit ito para makita, to isolate the impact of other factors. Okay? Para isang factor lang ang pag-uusapan natin. And in this case, ang example natin, we are only talking about the price at hindi natin pinag-uusapan ang presyo, ang safety, hindi natin pinag-uusapan ang services provided after sales. Okay? Naintindihan ba yon? Next, rationality. So, ano naman itong rationality na ito? Sinasabi ng assumption na ito na ang lahat daw ng mga taong bumibili, okay, ang lahat ng mga taong bumibili will act rationally. Okay, will act rationally. Ibig sabihin, bibili sila ng bagay, okay, kapag na-maximize nito, yung gusto, yung self-interest, yung preference nung tao na bumibili nito. Ibig sabihin, magaling magdesisyon yung tao. Kasi yung pagdedesisyon ng tao will always be rational. So, gets nyo? Rationality. Pinagagana niya yung kanyang isip. Okay? Next, ang ikatlong assumptions na mayroon tayo, pwede nating magamit sa pag-aaral ng economics. Tatlong popular, although
pag kayo ay nag-aral pa ng higher economics sa college, marami pa kayong makikitang iba't ibang mga assumptions related sa economy. So ano man 'to sinasabi natin sa perfect competition. Okay? Ibig sabihin dito, ang ikatlong assumption na mayroon tayo ay tinatawag nating perfect competition. And buhat sa sinasabi natin na sa words na ginamit natin dito, pinapakita na may perfectong competition na nangyayari or that the competition is at its highest level. Okay? May perfect competition na nagaganap sa kotse, halimbawa sa mga damit, sa mga pagkain. Ibig sabihin nito ay walang buyer, okay? Walang buyer and seller na makaka-impluwensya sa market price. Walang ni isang buyer and seller na makaka-apekto sa market price. And of course, hindi naman yung totoo, okay? Pwedeng magkaroon ng epekto yan. Ikalawa, perfect information. Perfect information. Ibig sabihin, alam ng lahat ng mamimili at lahat na nagbebenta ang nangyayari sa market kung saan naroon yung kanilang produkto. Kumbaga, wala silang wala silang information na hindi alam. Okay? Next, free entry and exit. Free entry and free exit. Okay? So kasamahan ito sa free market, sa perfect information natin, kasamahan ito sa perfect competition, okay? Na pwede ka na lang basta umalis. Pwedeng basta ka pumasok sa isang kompetisyon. For example, sa kotse, you are a new player, basta ka na lang papasok. We know that this is also not true. Then, pang-apat, no government intervention. No government intervention. Okay? So, we all know that this is not really happening, yung walang intervention ng government, okay, sa nangyayari sa market. Because in all actuality, especially in mixed economies, yan, mayroong certain degree ng pakikisangkot ng pamahalaan when it comes to the market. So, balikan natin yung sa science, ha. Ibig sabihin lamang nito ay may mga assumptions na sinusunod, may mga assumptions, theoretical framework na ginagamit ng mga nag-aaral ng ekonomiya ng bansa, ng economics, para mag-guide sila sa mga decisions na gagawin nila concerning a problem in a certain market. Okay? Okay, meron naman tayo kaninang sinasabi na conclusions. So, ano naman ito? So, kung yung conclusions natin ay of course, ano ba yung results natin? Okay, ano ba yung results? And then, verifiable ba yung ating hypothesis? Okay, verifiable ba yung ating hypothesis ng ating results, ng ating experiment? Okay, and there are basically two ways on how to formulate your conclusions. Number one, pwede siyang positive. And number two, pwede siyang normative. Okay? Positive conclusion, normative conclusion. So, they say also that this is positive economics and normative economics. So, ano itong pagkakaiba nitong dalawa? Sa positive conclusions, basically, hindi tayo nag-a-argue dito. There are no arguments. Why? Because what we are doing is just that we are presenting. Okay? Pinapakita lang natin yung truth. Pinakikita lang natin yung katotohanan. So, this answers the question, what is?
For example, water is a universal solvent. Halimbawa lang to ha. Halimbawa, water is a universal solvent. So dito, you are making a conclusion, pero yung conclusion mo is just stating the fact. Is just stating the obvious or stating the, what do you call this? Just stating the scientific data. Okay? We are just presenting here yung ano ba yung nakikita, ano ba yung facts, ano ba yung data. So wala ka ditong ibang sinasabi. Okay? It describes ano daw yung water? A universal solvent. Okay? Now, ano naman yung normative conclusions? Normative conclusions. Sige, bago yon bigyan pa natin ng example. Normative. Poor people, yung daw mga mahihirap, ay maraming hindi nakapag-aral. Maraming hindi nakapag-aral. So, nakita mo sa data na 77%, 88%, maraming mga hindi nakapag-aral ang mga poor people. So, there's no argument there. There's no argument there kasi wala ka namang argument na pinuput forward. Ang sinasabi mo lang, ayon sa statistics, poor people ay hindi nakakapag-aral. Now, ano naman yung normative? Ano naman yung normative? So, itong mga normative naman ay ibinibigay natin dito yung what should be. Ibig sabihin now, meron ka ng value na ipinopropose. Meron ka na ngayong value na ipinopropose. Dito sa isa, you are exposing the truth. Pinapakita mo kung ano yung totoo, ano yung nangyayari, ano yung data. But for normative conclusions or normative economics, meron ka ng mga values na sinasabi. And this time, it's now open for argumentation. Okay? It is now open for argumentation. So, kanina ito, no arguments. Dito, for sure, it is now with what you call this? With arguments. Okay? Anong halimbawa nito? Sabi natin to, poor people, hindi nakakapag-aral. Let's say here, ang gobyerno, ang siyang dapat manguna, sa pagsugpo ng, sabi natin, kahirapan sa bansa. Okay, that's an example. Ikalawa, pag sinabi nating income inequality, yung magkakaiba, masyadong degrading yung sweldo ng iba, is unfair. And therefore, should be reduced. Yan. Sa mga bahaging ito, meron ka ng mga value propositions. At dahil may mga value propositions ka na, magiging na siyang argumentation. Pwede na siyang mag-argue. Pwede nang sabihin ng ilang tao na hindi dapat gobyerno ang manguna sa pagsugpo ng kahirapan ng bansa. Sapagkat, yan, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na. Okay? So, kung titingnan natin ang, what you call this, ang normative ay subjective. Okay? Ang normative, subjective siya. Prescriptive, anong dapat?
and value-laden. May ethics na, may moral, at meron ng judgment. Samantala, ang positive naman is it is objective, it is descriptive, it can predict, and testable. Pwede mo siyang i-test. Okay? So, yan yung pinapakita natin na katulad siya ng isang science sapagkat meron siya mga assumptions, may mga framework na ginagamit para mapag-usapan ang isang problema. At dahil sa pag-uusap o paghanap ng solusyon sa problema na yon, nagkakaroon tayo ng mga conclusions, and our conclusions can be positive conclusions and it can be normative conclusions. So, yan yung dahilan kung bakit natin sinasabi na ang economics ay isang science. Okay? Iba siya sa ibang science, pero yung process, yung thought process ay halos katulad ng ginagamit natin